Paikutan ko muna para magkaroon kayo ng idea mga from din. Eto, transparent siya, no? Ayan. Pero plastic. Plastic siya dito. Maganda to dahil pagka-plastic, hindi purong bakal. Ayan, mga from din. Okay. So, ito na nga. Fade blade din siya, no? Tapos dito, meron siyang groove. Grabe mga fade blade ngayon, mga from din. Maninipis na. No, maninipis na. Tsaka yung uwang niya dito sa nakakapaglaro talaga dito yung yung buhok. Hindi na siya masyado magsisiksik, makikisa niya mga fronti. Malupit. Maganda. Eto, nandito yung pag sinaksak mo dito, dito yung terminal ng tax stand. Ayan. Ganda rin. USB charging port. Yun mga ka-from din, no? Magandang umaga, hapon at gabi po ulit sa inyong lahat. Meron na naman po ako i-share sa inyo na unboxing dun sa mga clipper na hindi ko pa na totally unbox, no? Samahan niyo po ako mga ka-from din ulit. Tara, mag-unboxing po ulit tayo ng mga clipper na gamit sa barbershop. Ito po mga ka-from din, no? Meron tayong ditong W mark, no? W mark, maglev motor hair clipper. Yan, no? Matagal na to sa akin mga from din, hindi ko lang siya na-unbox kasi sobrang busy talaga mga from din, no? Kaya po pala, sa mga hindi pa po sana nakapag-subscribe, sana po yung makapag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, From The Barber po, habang nagbubukas po tayo nito. At pag meron po kayong nakitang notification bell dyan, yung parang kalimbang na maliit na kampana, sana po ipakiclick para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos tungkol sa mga clipper, hair tutorial na mga gupit para lagi po kayo updated ulit. Yun mga from din, no? Meron tayo ditong W mark. Ayan, W mark. Clipper, matagal na to sa akin, no? W mark NG, ayan, model NG 9004. 9004, ayan, no? Si W mark. So ngayon ko lang ulit to bubuksan. Meron siya dito maglev motor. Ibig sabihin, magnetic na po ang kanyang motor. Hindi kaya ng iba na dinamo lang. Ito, magnetic na po. Kung makikita nyo po sa kanyang, ayan o, transparent po. Tapos nakikita po yung kanyang motor. Magnetic na po. Kagaya po ng mga magnetic natin, mga lumang clipper. Ito maganda sa kanya mga from din. Lumalabas yung pagka-innovative ni W Mark. Teka, ano nga palang specs dito mga from din? So, try po muna natin tingnan ang kanyang specs nga pala. Kasi bagong lahat, yung iba nagtatanong ng mga specs. So, try natin i-reveal yung specs niya mga from din, no? Meron siyang high quality precision fade blade. Bali yung blade na talim nito, yung kasalpak, yung pang clipper talaga na talim, fade blade daw siya mga from din, no? Meron siyang DLC process. Yun ang hindi ko sigurado mga from din, no? Yung iba kasi DLC na o yung sinasabi nilang sa mga blade ngayon, nilalagyan nila ng diamond like cutting na sinasabi nila. Pero para daw yun sa hindi masyadong pag-init ng blade. Pero siguro effective yung sa iba, pero sa iba hindi hindi ko alam sa clipper na to kung yung blade talaga niya ay DLC na o hindi masyadong madaling mag-init, mag-absorb ng init ng friction ng kanya magnetic. Kasi yung ibang talaga mga blade talaga, kahit DLC na, pag malakas talaga mga prondi ang kanyang motor, nangiinit pa rin mga prondi. Nangiinit pa rin. So, yun, meron siyang DLC process blade, fade blade po siya. Sumunod, meron siyang maglev motor, 10,000 RPM. Nako, 10,000 RPM mga prondi. Malakas siyang tumabas. Ibig sabihin, malakas o magpabalik-balik. Sa mga clipper na mga prondi, no, bigyan ko lang kayo ng info bago tayo magpatuloy. Ang 10,000 RPM mga prondi, sobra-sobra na po yan. Kasi, sa mga nasubo ko pong mga clipper, 7,000 watts hanggang 8,800 hanggang 9,000, malakas na po yung mga prondi. Ang standard po talaga, pag hindi masyadong malakas, 7,000 o 7,500, sakto na po yun. Pero ganito mga clipper na bagong nilalabas na mga sa bagong market, mga prondi, no? 10,000 watts na mga 10,000 RPM pala na mga
motor nito, malalakas na po yun. Kaya yung battery niya, kailangan po talagang mas mataas. Kailangan po talagang mas mataas. Kasi pag hindi po mas mataas ang battery nito, madali pong malobat ang mga clipper, mga kaprondi. Yun, 10,000 RPM, yung power niya, no? Meron siyang magnetic cover. Easy to change the cover. So, ang cover daw nito ay nakamagnetic na, no? Sabi dito, yung cover niya, housing, magnetic na rin daw. Meron din siyang two charging methods. Two charging methods. Ibig sabihin nun, charging base or insert USB charging cable. Ibig sabihin, ang kanyang charging method ay pwedeng may dock stand. Alam mo, may dock stand. Ito, may charging base. Ayan ang clipper, no? Clipper, di ba? Tapos, pwede siyang USB sa baba. Okay, dalawa. Ibig sabihin, two charging method. Yun po pala. May sarili na siyang, charging base o dock stand. Tapos, meron din siyang with 4 adjustable cutting length. Ayun. Meron siyang 4 na click lever adjustable. Yung click lever niya, bali, meron siyang number 1, 2, 3, 4. Meron siyang adjustable click lever. Ang iba kasi adjustable ang ginagamit. Adjustable length, cutting length. Pero ako, mas gusto kong nababasa sa iba yung click lever talaga. Yung may click, 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 gano'n, may tunog. Kaya ako, sa akin, pamilyar ako sa click lever talaga. So, good din tayo. Sumunod, meron siyang lithium battery. Yun, lithium battery na siya at meron siyang 2,600 mAh battery. 2,000 mAh battery tapos 10,000 RPM. Nako. Pag ganyang kalakas mga kapromdi, hindi tayo sigurado sa itatagal ng battery nito, no? Kasi dapat pag gaganyan mga 10,000 RPM o 9,000, kailangan ang battery talaga ng capacity nito, kasi sa sobrang lakas ng motor niya, kailangan talaga na mga 3,000 o 4,000 mAh talaga ilalagay dito. Suggest ko lang sana pag mga ganito, no? Basta 10,000 o 9,000 mga ganun, kailangan 3,000 pataas. Ito 2,600 lang eh. Pero pwede na. Pwede na. Meron siyang 2 to 3 hours full charge. Ibig sabihin mga kaprondi, pag i-charge nyo ito, 2 to 3 hours. Tapos meron siyang 120-minute use. Ibig sabihin, 2 oras nyo siyang gagamitin. Pero nagbabase naman po yung mga kaprondi sa paggamit natin, no? Doon nagbabase yan. Minsan, ang iba, matagal maubos yung battery dahil hindi naman lagi-lagi ginagamit. Ito, ang accessories na guide niya, mga kaprondi, no? Nagsimula siya sa 1.5 hanggang 13 mm. Marami din yata ito eh. Bilangin ko mga kaprondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, ang nakalagay dito sa picture niya, 7 clipper guide yata. Ay, 6 lang. 2, 4, 6. Blade na pala to. Mga kaprondi. 6 na clipper guard. Okay? Meron pa ba dito? Wala na po. Yun. May libre pala talaga siyang cover. Itong kulay na nakikita nyo, yan siguro ang libre niya. Kasi, bali 3 housing o cover ang meron siya, no? Libre siyang 2. So, bali 3 ang magiging housing natin. So, tingnan natin mga kapromdi, no? W-Mark, NG 9004. 9004. Tingnan natin to. Malalaki na yung kanyang. Ito, malalaki na yung kanyang. Magnetic din pala. Malalaki na yung kanyang box. Yung packaging niya, binagandaan. Ito pala. Kaganyan, tapos dito pala. Yun. Ayan mga kapromdi. Ayan. Hindi ko alam alin dito yung tunay. Baka ito yung tunay. Kulay blue. Ito meron siyang red na cover. Meron siyang silver at meron siyang, ano ba ito? Blue. Blue o white? Blue yata yan. Tingnan natin ha. Ito, di ko pa ito na-unbox. Ito, first look natin, unboxing. So, nakalagay dito. Meron siyang silver cover. Red cover. Meron din siyang, ayun o. Tatak dito na W-Mark. Sabi magnetic na raw to. Siguro, paano kaya magnetic dito? Baka walang tornilyo eh. Baka ito mga prom din na nakikita natin. Ito mga tusok-tusok dito na nakatayo dito. Baka ito yung magnet. Baka metal-metal to. Siguro nga po rin na. So ngayon, yung iba nakapag-review na nito. Pero ako ngayon pa lang, so sobrang busy mga prom D. Ito yung unit. Mamaya na to. Kulay blue nga siya, no? Maganda yung box niya. Maganda yung box ito mga prom D. Ito, tingnan natin yung mga inclusion niya, no? Meron siyang comb.
Hair comb, ayan. Ito maganda kasi may libre siya mga ganito. So may manual, basahin nyo na lang itong manual na to. No? English naman to eh. Meron siya ditong kasamang blade. Ito yung blade na to. Ba? May extra blade siya mga ka-Prom D. Ayan o. May kasama siyang extra blade. Ito. Fade blade din siya o. Sana yung sinama, taper blade. Kasi ako mas gamay ko talaga mga ka-Prom D yung taper blade. Ito, fade blade na naman. Ano. Pero hindi na masama kasi may libre. Eh. Nakabukas na dito eh. Nakabukas na dito yung kanyang libreng ano. Pwede ilagay ko sa ibang mga clipper. Ayan. Ito meron siyang hair clip. Ang hair clip niya, ito parang magnetic yan. Ito maganda. Buti sa ganitong mga clipper na ito mga Prom D ngayon, may libre ng ano, charging adapter. Ayan, oh. Tapos, cable niya. Ayan, Type-C na siya mga Prom D, no? Kasi dual nga ito, no? So, may mini brush. Meron siya ditong, ano, extra na naman. Tapos, may extra na naman siya. Dami siya extra dito, ah. Ito, extra siya dito. Ito yung adjustable niya. Meron siya dito mga tornilyo na adjustable. Ang dami, ano? Ito para dito sa click lever niya. Ayan, sa swing lever ito. Yung mga extra tornilyo. Ang ganda dito, ah. Ito, ito maganda. Ito mga Prom, may spring siya dito. Maganda to, ah. Ito maganda. Clipper guard. 0.5. Tingnan natin 0.5. And then meron siyang 316, 1.5 to. Meron siya number 2, number 3. Ito number 1 niya. Number 4. Bale, 6 nga. 6 nga. Ito maganda. May adapter siya. Kung ito, dahil bilog, meron siyang adapter dito. Ayan. Kasi minsan, wala tayong mga dibilog na saksakan, sakit. Karamihan sa ating mga Pilipino, itong ginagamit. No? Mabuti, meron siyang adapter. Mayroon siyang oil. At ang panghuli, wala na. Meron siyang charging base. Ito ang dock stand niya. Ayan, oh. Dock stand niya dito. Ayan mga Prom D, oh. Ito ang dock stand niya, no? Ito, dock stand niya to. Katulad ng dock stand ng isa niya. Yung W mark ko na 902. Wala na mga Prom D. Maganda yung box nito. Wala na sa loob, no? Ito yung inclusion niya mga Prom D, no? So dito na tayo. Maganda, marami. Dito pa lang sa accessories nito, solid na, no? Ito. Buksan na natin si main event. Ito yung main event ko yung panghuli. At may cap, may takip siya, no? Ito. Yung pre niya mga Prom D, yung ordinary blade lang, hindi naka-DLC. Ito, DLC coated to eh. Ito, naka-coated siya. Kaya kulay black. Ayan mga Prom D. Kulay black siya. DLC na raw siya. Diamond-like cutting coated, ganun. Maganda. Paikutan ko muna para magkaroon kayo ng idea mga Prom D. Ito, transparent siya, no? Ayan. Pero plastic. Plastic siya dito. Maganda to dahil pagka-plastic, hindi purong bakal. Ayan, mga Prom D. Okay. So, ito na nga. Fade blade din siya, no? Tapos dito, meron siyang groove. Pero hindi naman siya matalas. Naman, smooth naman. Fade blade siya dito. Liit nito. Grabe mga fade blade ngayon, mga Prom D. Maninipis na. No? Maninipis na. Tsaka yung uwang niya dito sa nakakapaglaro talaga dito yung yung buhok. Hindi na siya masyado magsisiksik. Makikisa niya mga Prom D. Malupit. Maganda. Eto, nandito yung pag sinaksak mo dito. Dito yung terminal ng tack stand. Ayan. Ganda rin. USB. Charging port. Maganda nga nito. Tapos ito, metal. Metal pala yun dito niya. Plastic siya dito. Dito metal. Kaya medyo mabigat. Yan lang mga Prom D, mabigat. Lalo pa kung parehas to metal. Ito, nako po. Ito siguro yung magnetic nito. Ito nga.
Tingnan nga natin. Tingnan mo natin. Paano ito tatanggalin to? Ah, oo nga. Tingnan natin mga prondi ha. Kasi magnetic daw. Yun. Ako. Yeah. Ganyan pala siya. Eto nga, itong mga nakausli dito, ayan ang magnetic niya. So, ito. Pwede palang ganito. Ayan. Diba? Pwedeng transparent. Wala siyang transparent. Pwede lang itong ganito. Diba? Kitang-kita. Ayan, kitang-kita. Pero para kita yung brand niya, ayan o, magnetic. No? Para kita yung brand niya. Ito, switch pala niya. Switch button. Lagyan natin ito. Para iwas gas-gas. Di ba yung magasgasan na ito, wag na yung loob. Yan muna, no? Ganda. Pero mabigat. May kabigatan to. May ngalay factor tayo dito. Ito. Tingnan natin yung click lever niya, mga prondi. 1, 2, 3. Oh? 4 na ba yun? 1, 2, 3. Tama. Pero sa iba, 4. Kasi naka 1 na yan sa iba. Sabi niya 4. 4 adjustment. Siguro bilang na yung ganito. 1, 2, 3. Bilang na nga. Alam ba? 1, 2, 3, 4. Ako kasi pag bibilang mga prondi, bawa naka-assist siyang ganyan. Ang una kong bilang talaga niyan, sa akin lang pag ganyan, naka 1. Kung sa motor, primera. Pag pangalawa, segunda. Ito tercera. Kaso sa kanila, sabi daw nila ganun. 4 daw yung sa kanila. Silang gumawa nito. Pero para sa akin naman, 3 lang. 1, 2, 3. Ganun. Panalo. Ang nipis talaga. Karamihan mga prom din ang lumalabas sa field bid ang nipis. Ano pa naman ako? Pasasanay talaga mga prom din sa sa taper blade. Ito ang mga problema mga prom din. Lalo sa mga baguhan. Mga baguhan. Tips ko ito. Bibigyan ko kayo ng tips. Pag baguhan kayong barbero, wag muna kayong bibili ng mga ganito, no? Lalo pag fade blade, okay yung machine. Pero ang problema sa mga baguhan mga promen, tips to, based sa experience ko mga promen bilang barbero, no? Itong fade blade nito, napakahirap nito kasi wala, siya, pantay siya ganun, no? Ganun. Nagkakaroon lang siya ng medyo uka o lalim. Ito, malalim siya dito mga promen, malalim siya dito. Sa dulo, syempre pag nagugupit kasi, ito yung nauuna. So, ito yung tumutusok sa anit, ganyan, no? Tapos, ganito kanipis, tako po, mahihirapan ang mga baguhan dito, mga promdi. Mag-blend. Okay lang sa guidelines, pero pag nag-blend kayo, alos yung anit, mga promdi, makakasugat ang mga baguhan dito. Hindi ko recommended talaga, mga promdi, yung mga baguhan na gumamit nitong fade blade talaga. Kailangan talaga, mga promdi, ang gamitin talaga ng mga beginner, yung mag-aaral pa lang, wala pang idea, o kahit may idea pa lang, taper blade ang gamitin niyo mga prondi. Kasi medyo ganun siya, sinasalok niya. Kapag taper blade kasi, ganyan ba prondi, di ba? Pag ganyan yan Pag fade blade kasi, ganyan, pantay, hirap yan. Tatabasin niya yung buhok. Kaya mo, ito. Halimbawa, ito yung ulo. No? Ulo to, ganyan, mahirap Ito yung fade blade, Pag ganyan yung kakabasin ako, kakainin yung anit ng customer. Sasabit po yan, mga prondi. Di kagaya ng taper blade. Medyo nakaumbok siyang ganun. Parang pahukay. Pag ganun. Kasi pag nagugupit ng pag ganun Hindi naman yung pag ganun no? Kahit sabihin ng iba, hindi, promdi, ka-promdi, naman Pag ganun, isang mga baguhan, hindi pa marunong yung mag-ganun. Mag-adjust ng di ba? Kaya kung ang blade ng mga baguhan ay gagamitin nila yung taper blade, sigurado, may pasalok na yan pag ganun Yan. Pero ito, basta ako, hindi ko siya recommend sa mga beginner barber. Pag masanay na kayo sa paggugupit, natatansyan nyo na, lalo sa blending, mahirap i-blend to. Chance to experience mga prondi, nung ginagamit ko yung mga ganito, ang hirap na hirap ako mag-blend. Kasi talagang pag ganun. Ito talaga pang professional na to. Kung pag matataas na yung IQ mo sa paggugupit, pwede ka na dito. Until na mga prondi, pag may ganito na ako, pinapalitan ko. Hindi talaga ako sanay ng ganito Siyempre, kung saan tayo mas gamay, dun tayo, di ba? Yung iba kasi itong ginagamit, pero sa akin talaga hirap ako dito. Ang tagal ko nang gugupit, pero pag ito, binapalitan ko. Gusto ko talaga yung taper blade. So, balik tayo, no? Maganda dito mga prondi kasi slim. Ayan. Slim. Mahahawakan mo siya ng buo.
Alam, pag maliit yung kamay nyo, lahat to Asian people tayo, no? Asyanong lahi tayo, ganyan, no? Nakaka-prom din, no? Maganda siya. O, tapos pag nag-click lever ka, alam mo, change mo ng length, ayun, no? Madali mo siyang mano. Okay yung click lever nito. Maganda din siya dito. Maganda yung ano niya dito. Accurate naman, pero base dito sa nakikita ko, naka-zero gap na siya. Hindi man masyado, pero nasi-zero gap na tumaga nito. Maganda na rin ang pagkakagawa niya. No? Maganda rin ta. Sakto lang. Ito maganda dito. Kasi hawak na hawak mo. Hindi katulad ng ibang mga unit mga ka-prom din, no? Ang lalapad, medyo, ako, yung unang labas nila medyo, ang lapad, A-rap, maganda lang kay medyo talagang magaan, tahimik. So, tingnan na natin mga prom yung ano niya, lakas niya. Ano? Yung power pull nito, 10,000 RPM. Buon na natin. Ay. Okay. May LED pa dito, no? Maganda dito kasi nakikita mo transparent yung motor niya. Yan. Tahimik. Tahimik. Pwede. Malakas nga. Ay, mga prom dito. Malakas. Pwede sa mga bata, sa mga may kiliti yung mga ano, makiliti yung gilid-gilid. Kasi gumaganon sila eh. Pag nadidikit sa tenga nila. Lalo sa mga bata, mga prom di. No? Huwag niyo siyang gagamitin ng mga ganito. Kasi ito, napakanipis talaga. Yung mga lumalabas ngayon, naninipis ng blade. Ang lakas ng ano niya. Magnetic nito. Pwede. Ewan ko lang. Kung talagang ano to. Matagal mag-init dito. Kasi manipis eh. Panalo. Pwede. Solid naman ang talim niya. Ganda ng tunog. Di maingay. Pwede. Yan o. Handy. Medyo mabigat. May kabigatan. Siguro nasanay ako sa mga magagaan minsan. May mga metal din naman ako dun eh. Pero ito may bigat din siya. Tingali factor ka kahit paano. Pero maganda. Maganda mga pondi. Tahimik siya, no? Nagustuhan ko. Wala siyang second speed o third speed, no? Ano lang siya? Nag-iisang speed lang siya, no? As is na siya. Wala na siyang, iba na, pag pinundot mo pa, magsi-second speed o third speed, wala. Wala din siyang indicator na battery. Siguro, pag dalawa ba ito mga prom, di pag gaganito, magpupula to. Ito naka-green, ibig sabihin, naka-charge. Hindi ko alam kung full charge ba to. Pero ito, naka-charge ito maganda. Yung iba kasi, merong siyang LED na tumatakbo-takbo o kaya may maorasan. Ito wala. Simple lang si W Mark 9 Open. Matagal na to. Ngayon ko lang. Siguro 1 year na sa akin to. Wala. Busy talaga mga problem. Pasensya na kayo. Pero at least, di ba? Unti-unti kong nire-reveal. Pero ngayon 2025, sana makapag-unbox ako ng marami tsaka tutorial. So, maganda mga problem din, no? Pero sa nagtatanong kung magkano pa ba to? Sa magtatanong price, nabili ko lang siya ng 2,000 plus eh. 2002, 2003, ganun. Kasi minsan mahal to dati, 2,600 nga to eh. Basta nabili ko yata to ng 2002. Ganun. Ganun ang pagkabili ko. Kasi pag nabibili ako mga prom din ng mga ganito, karamihan sa Lazada o kaya minsan sa Shopee. Pag kung sino mas mura, kung sa alin doon ang meron akong voucher, doon ako bumibili. Ina-add to cart ko po muna itong mga prom din. No? Tapos nag-iipon muna ako ng pera, bago makapag-avail dito mga prondi. Ganun din ang gawin nyo mga prondi, no? Bago kayo bumili, add to cart nyo muna. Antayin nyo yung sale nito kasi buwan-buwan naman, si-sale yan eh. Buwan-buwan mag-sale. Recommended to. Abangan nyo yung ano nito, pag makagawa ako ng kanyang actual test performance. Pero ito talaga, taper blade, susubukan ko i-ganon. I-actual test performance. Okay, ito panalo. Solid. Sa mga professional na mga barber, wala nang problema itong mag-fade blade. Kasi sanay na yung mga yan. Kaya ako talaga, taper blade talaga ako. Gumagamit man ako na minsanan lang. Isa sa gusto ko talaga sa taper blade, si Meidyo. Meidyo blade talaga. Talagang matagal mag-init. Yun ang suggest ko. Magpapalit kayo, medyo
Hindi masyado mahal na blade. Si Medio blade. Hanapin nyo. Okay, mga prom din, oh. Sana'y nabigyan ko kayo ng info dito kay W Mark. NG9004. Clipper, maganda. Medyo mabigat ng konti. Transparent. Ito, accessories, panalo kayo. Ang dami. Ang dami, ang dami. Hindi kayo lugi dito. Sa ngayon, mura na lang so. Nasa 2,000 plus, 2,002, ganun. 2,004. Basta, ipon ka ng voucher, mga prondi. Para mas mura siyang mabil. Yun, no? Hanggang dito na, mga prondi. Kung nagustuhan nyo, sana'y makapag-subscribe, like and share sa YouTube channel ko na Prof ni Barber para malaman din ng mga barbero, nakakilala nyo, o yung mga nag-aaral pa lang ng mga batang barbero dyan, o yung mga hobby lang. Share nyo yung video na to para magka-idea sa clipper na to, no? Sa mga dati ko ng subscriber, maraming salamat po sa inyo. Patuloy nyo po sana akong suportahan, no? Hanggang sa susunod, Prof ni Barber po. Solid. Panalo. Pwede, pwede.